Eto na nga yung araw ng flight namin mga mare. Bihis na ako dyan. Nakaredy na yung maleta namin and excited na talaga ako. Hello mga mare. This is Mommy Jelay with another mini vlog. And for today's vlog, sasama ko nga kayo sa araw ng flight namin papuntang Singapore. 12:10 nga pala yung flight namin ng hapon mga mare. And alas 6 ako nagising. By 7 a.m. nakaredy na nga ako. Nauna talaga akong nagising dahil marami pa akong aatupagi. Kapag talaga magta-travel kami, ilang beses kong iniisip kung kompleto na ba yung dala ko at kung wala ba akong nakakalimutan kasi mahirap nang balikan. Eto nga si Aizen, inalamusan ko na lang at binihisan ngayong umaga dahil kagabi pa lang ipinaliguan ko na dahil alam ko namang hindi ko mapapaliguan to kapag bagong gising. Buti na lang at hindi nawala sa mood itong si Batang Koreano dahil kung alam nyo lang mga mare, nagka-countdown talaga siya kung kailan yung pagsakay niya uli ng eroplano. Excited siya mga mare. Yung mga nakarang araw nga, akala niya sasakay na kami ng eroplano and in-explain ko naman sa kanya kailangan pa namin magantay ng ilang araw pa. Dito nga lang pala kami sa Clark magpa-flight ngayon mga mare and nagpahatid lang kami sa ninong ni Aizen. Malaking bagay na rin talaga kapag malapit lang sa inyo yung airport kaya naman sandali lang din yung naging biyahe namin and pagdating namin dito tuwang-tuwa kami dahil walang masyadong tao at nauna nga kami sa pila. Habang naglalaro kami dito, etong si daddy naman nasa counter na at nagpa-check-in na nga ng aming bagahe. Eto nga umabot ng 20.1 kilograms. Over baggage nga yan nung una mga mare kaya kinailangan pa namin ilipat yung mga ibang gamit pero kalauna naging okay na rin naman. At dahil napaaga nga kami pagkatapos namin sa immigration naganap nga kami ng makakainan and etong si Aizen binigyan ko na nga siya ng magagawa niya. Coloring book nga pala ito na water lang ang ginagamit and reusable. Nag-ready talaga ako ng mga laruan ni Aizen this time mga mare para meron siyang pagkaabalahan at hindi nga siya mainip. And tamang ginawa ko mga mare dahil hindi na inip si Aizen habang nag-aantay kami ng aming order. At habang kumakain kami, naglalaro pa nga siya dyan. Sinusubuan ko na lang. Limited nga rin pala yung choices ng pagkakainan dito sa loob ng mismong airport. Kaya naman eto na lang yung napili namin. Nag-order ako ng pho tapos yung kay daddy noodles din pero nakalimutan ko na yung pangalan. After namin kumain itong si Aizen sobrang saya dahil nakakita na nga ng eroplano at nag-hello pa. Ito pa nga lang yung flight namin na sobrang excited si Aizen sumakay ng eroplano to the point na talaga namang inaabangan niya. Picture na nga rin pala kami habang nag-aantay. Actually video pala siya and screenshot na lang dahil wala naman kaming ibang magpipicture. Hindi na nga rin nagtagal and boarding time na mga mare. Maaga nga kaming pinapasok ng eroplano ngayon, halos 20 minutes earlier. Pag-upo pa lang namin ang hingi na nga ng dede. Etong si Aizen tapos meron din pala akong binili sa kanyang seat extender na para talaga sa eroplano. Kaya naman ayan, comfy. Binuksan ko na nga rin pala yung isang laruan na niready ko for Aizen. Eto nga pala, pwedeng idikit sa window at na-enjoy ngang laruin ni Aizen. Yan pati ako nag-enjoy din. And fast forward, napaaga din talaga ng almost 1 hour yung arrival namin dito sa may Singapore mga mare. And super energetic pa nga kami. Tingnan nyo naman yung pinaggagawa namin. Ay rugo, unang paglapag pa lang namin ang una naming naramdaman at kalisangan kening Singapore. Ang ibig sabihin sa Tagalog mga mare, naku, napakainit dito pa lang sa airport ng Singapore. Kahit na may aircon, ramdam mo na talaga yung init. Napakaganda talaga ng airport ng Singapore mga mare. And hassle-free na dahil halos lahat automated na pati yung immigration nila. Tagalan lang talaga kami dito sa stroller ni Aizen. Inaantay namin siya dun sa belt ng mga maleta pero hindi pala sila kasama. Andun nga siya dun sa odd size na baggage. Dahil syempre hindi naman siya parang luggage kaya dun na nilagay. And pagdating namin sa may airport mga mare, napag-isipan naming mag-grab na lang papunta ng hotel. And para nga hindi na kami ma-hassle dahil marami pa kami mga bagaheng bit-bit nagpasya na nga lang kami ng mag-book ng Around Grab. 30 minutes lang naman yung biyahe from airport to our hotel kaya naman inabot din ng around 800 pesos yung binayad namin sa Grab driver. Medyo pricey talaga mga mare pero ang sabi ko nga kay daddy okay na to para hindi na kami ma-hassle since hindi pa kami marunong mag-navigate ang transportation system nila dito. Pagdating namin ng hotel mga mare, tuwang-tuwa kami sa location dahil ang harapan nito mismong City Square Mall. Sakto naman at hindi pa nga kami kumakain kaya naman dito na lang namin napagpasyang kumain. Medyo nilibot pa namin itong mall na to para maghanap nga ng kakainin namin pero nauwi rin kami sa may McDonald's. Wala kasi kami masyadong nakitang kainan dito mga mare at itong McDonald's lang yung kilala namin kaya naman dito na lang kami napa-order. Ang hindi lang pala namin alam mga mare, yung mga food stalls nila halos located nga sa basement 1 at basement 2. And sa basement 2 mga mare, dun na nga rin pala located yung train station niya. So napakalapit lang talaga sa amin, around 3 minutes walk lang from our hotel. After namin kumain dito sa may McDonald's mga mare, nag-ikot-ikot pa nga kami dito sa mall and nakita nga namin itong indoor playground and napagpasyahan namin papaglaruin itong si Aizen. Nakapagbayad na nga kami dyan mga mare pero nung maglalaro na sana si Aizen bigla siyang natakot. Hindi ko alam kung bakit kaya naman hindi na namin pinili. Wala naman kaming magagawa kahit nakapagbayad na kami, hindi na rin kami makakapag-refund. Naganap na lang kami ng adapter mga mare dahil kailangan nga ito dahil iba yung saksakan nila sa saksakan natin dyan sa Pinas. Pagkatapos na umuwi na rin naman kami para magpahinga and kinabukasan sa Universal Studios nga yung punta namin kaya abangan nyo yung susunod naming vlog. Yan lang. Bye!